Hello and welcome again mga kaibigan sa ating programang You Shall Know the Truth. At ito po ang inyong lingkod ulit, si Erwin Silva. At ngayon po mga kaibigan, meron po kasi tayong tatalakayin na may nag-claim kasi na parang ganun nga, parang sinasabi niya nga na kumukuha daw siya ng message came from God at sinasabi niya po sa YouTube, especially in this country of mine, the Philippines, na marami pong trahedyang mangyayari at yung sabi niya that is the visions came from God. So atin pong tignan mga kaibigan, meron po kasi ditong meron po kasi ditong video na sabi niya daw siya po ay isang hindi wala po siyang pinapanigang sikta, mga kaibigan. At sabi daw niya, Jesus is the way. Of course, tama naman po yun, na Jesus nga po is the way. So, ano ba, sige, para atin pong maliwanagan mga kaibigan, atin pong uh, atin pong tignan yung kanyang video. Panoorin po natin yung kanyang video ko at kung ano ating masasabi dito mga kaibigan. Thank you for asking me the question, what religion I am of. I am not in any denomination and I don't follow any religion. I follow Yeshua HaMashiach. Jesus said in John 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father but by me. And thank you so much for asking your question. And you said you are a Jehovah's Witness. Because I want you to enter heaven, I'll be honest with you. Repent, come out of the Jehovah's Witnessism. They will take you to hell. Jehovah's Witness, they don't believe that Jesus is God. Jehovah's Witnesses, they don't believe in hell. Yun po mga kaibigan, ang sabi po ng Jehovah's Witness sa kanya, tinatanong po siya kung ano po ang kanyang siktang pinapanigan. So sabi niya wala daw siyang siktang pinapanigan o kung anumang relihiyon kasi po sabi niya nga po sa John chapter 14 Jesus is the way. Tama naman po yan, Jesus is the way. Pero atin po tignan mga kaibigan kung meron nga bang religion ang ginawang ang Panginoon na ginawa. So dito po natin mga kaibigan malalaman kung itong taong to is came from God o talagang galing nga ba sa Diyos yung kanyang nakikitang mga vision. Ito po mga kaibigan, tingnan po natin sa Bible. Ito nga po ang ating title, the Prophet. Okay. Ito po sa John chapter 10 verse 16. Anong sabi ni Kristo? And other sheep I have, which are not in of this fold, then also I must bring. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one sheep. So, ibig po sabihin, mga kaibigan, meron po talagang sikta o religion yung ginawa ang Panginoon. At yung religion na po ito, mga kaibigan, yun po ang kanyang itinatag doon po sa Mount Sinai. Doon po niya binigay yung mga laws, especially the Ten Commandments, at yung everlasting gospel, which is the first advent of Jesus Christ, na yun po ang pinapakita po doon sa sanctuary. Okay, yun po mga kaibigan. Sino po yung shepherd dito? Yung sinasabi ni Kristo. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for his sheep. So, ibig po sabihin mga kaibigan, binigay po ng Panginoon yung kanyang life doon sa mga shepherd na nandun sa kanyang fold. So, ibig po sabihin mga kaibigan, if you want to become a servant of God, you should belong to His fold. Kagaya po mga kaibigan ni Rahab
Rahab want to serve God, so that's why he became a part of an Israelite community. Ruth wants to serve God, that's why Ruth become a part of his people. Yun po mga kaibigan, kung gusto mo pong magiging servant ng Panginoon, dapat doon ka sa fold na itinatag ni Kristo. Huwag mong sabihin na you have no other religion. Wala kang siktang pinapanigan. Diyan pa lang po mga kaibigan, malalaman mo na ng itong taong to, isang sinungaling na tao. At sabi pa niya mga kaibigan, meron po isang video, ito po. Ito pong isang video niya, pinapakita ko po sa inyo mga kaibigan, kasi hindi ko po na-upload dyan. No, hindi ko po nalagay dyan sa ating OBS. Pero pakinggan po natin mga kaibigan kung ano po ang sinabi niya about kay Rudy Baldwin. Galit po siya kay Rudy Baldwin, kaya ito po yung sinabi niya. Not paying attention to the voice of God. Full of the Philippines, I want to tell you, the psychics in your country is one of the reasons why the disasters are also happening. Why God is releasing his judgment. Many of you in the Philippines have been deceived because you don't know Jesus. And you have been listening to psychics. They can predict the future. That does not mean they are from God. Even demons can predict the future. So, kita mo ba mga kaibigan? Sabi niya po, hindi lahat ng na-predict niya ng katotoo. He was referring to Rudy Baldwin. Sabi niya, hindi lahat ng prediction ni Rudy Baldwin pag nagtotoo, it came from God na. He also said that even demons can predict the future. So ngayon, pwede kong ibalik sa kanya yung sinabi niya mga kaibigan. Do you think na yung sinasabi niyang mga mangyayari in the future, do you think that is came from God? Kasi siya po mismo nagsabi na even the demons can predict the future. Dito po natin malalaman mga kaibigan sa kanyang sinabi sa unang video na wala siyang siktang pinapanigan o religion, doon pa lang mali ng mali. Kasi si Kristo meron pong siktang pinapanigan, meron pong religion si Kristo na itinatag. At yung religion na po yun mga kaibigan, doon po yun na-establish sa wilderness in Exodus chapter 19. Okay. Kung meron ng propeta mga kaibigan, kung saan manggagaling yung kanyang propetang binibigay ng Panginoon. Okay, tingnan po natin mga kaibigan Deuteronomy 18 verse 15 to 12. The Lord thy God will raise up upon thee a prophet from the midst of thee, sa gitna po ng kanyang mga believers, o kung sa gitna po ng kanyang mga tawag dito, sa kanyang mga katauhan, sa mga kanyang katauhan, sa mga community ni mismo, o kung sa religion, o kung sa member mismo ng kanyang religion na itinatag, dyan po mismo lalabas yung prophet. Paano niya maklaim na siya as a prophet at yung message is came from God daw kung hindi siya papanig sa isang religion na itinatag ng Panginoon? Walang kwintang tao to. Tapos marami pang mga taong nagpapauto. Maraming tao ang nakukumbinsi niya sa mga mali niyang pananalita. Siya mismo ang nagsabi, hindi lahat ng prophecy na nagtotoo came from God. He said also that the demon can predict the future. Ito rin po, in 17. And the Lord said unto me, they have well spoken that which they have spoken. I will rise them up a prophet from among their brethren. Yun, sa loob mismo ng religion ng Panginoon, siya magbibigay ng prophet, hindi sa labas. Okay, dito pa lang mga kaibigan, kahit hindi ko natapusin, basahin, hanggang 22, malalaman nyo na that he is a false prophet. Okay. Dito po tayo mga kaibigan sa 2 Corinthians 13 verse 11 verse 13 to 15. For such a false apostles
Deceitful workers transforming themselves into and the apostles of Christ. No, kiniklaim niya na siya daw was the believers of Christ. He knows Christ. Do you think he know really Christ? And no marvel, for Satan himself transformed into an angel of light. Therefore, there is no great things if his ministers also transform as a ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Yan po mga kaibigan. Nang to transform siya into the minister of righteousness, pero wala sang religion pinapanigan. Ano ba yun? This is the false prophet po mga kaibigan. He is the apostles of Satan transforming into the ministers of righteousness. For there shall arise false Christs and false prophets and show great signs and wonders in so much that if where possible they shall deceive the very elect. Yon yung mga believers ng Seventh-day Adventist, baka ma-deceive kayo ng taong to. Don't be fooled by this foolish. Hindi po lahat, sabi niya nga, sa bibig niya mismo, lumabas. Not all na prophesied na magkakatotoo is came from God. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Wala nga eh. Doon pa lang sa John chapter 10 verse 16, wala na. Hindi na siya doon mga kaibigan. Hindi na siya papasok doon. There is no light in them na. Because he did not speak according to the word of God. Magpe-predict siya ng future, tapos titingin siya sa mapa, hindi sa Biblia. Ano ba yun? Yun ba ang gospel? Sa mapa? Makikita yung gospel? Wala po. Diyan po mga kaibigan, hindi na siya papasok sa kategory ng Panginoon. Ito po, sino po si St. Peter? Si St. Peter po ay isang apostles of Christ which kung saan po ay ini-establish ng Panginoon in the New Testament yung kanyang religion na nawala doon na in-establish niya sa wilderness. Nawala na po yun nung time ni Christ. So, ini-establish niya through his apostles. That's why the St. Peter said, but this is what was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour my spirit upon all flesh. Sino ba si Peter? Ibig sabihin, si St. Peter po ay isa pong membro ng church o religion ng Panginoon, kaya po meron po siyang vision. And your sons and daughters shall prophesy, and your men shall see visions, and your old men shall dream. Kasi po, they are the members of that religion, not outside. Lakas-lakas ng loob niya magsalita na the message came from God. Hindi naman pala siya membro ng ng religion ng Panginoon. Ano 'yun? That is not the message came from God. Siya nga na po ang nagsalita. Even the demon can predict the future. Baka nga po mga kaibigan, isa pa nga to siyang membro ng mga secret society. Kaya't alam na alam niya kung kailan at kung saan mangyayari. Kasi sila po ang gumagawa ng mga trahedya. Lindol, baha, bagyo, kaya pong gawin ng secret society mga kaibigan. Baka nga membro siya na yan. Kaya alam na alam niya kung kailan at kung saan mangyayari. Huwag tayong magpauto sa ganitong mga tao mga kaibigan. And on my servants and on my handmaids, I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. Yun po. Dapat na sa loob ka ng church o religion ng Panginoon so that you can claim that your vision came from God, not in the devil. Ito po kasing tao to, tinatakot lang yung mga taong dito sa Pilipinas eh. Tapos yung mga Pilipino, poto ng poto. Tapos may ibang vlogger na sinasakyan yung kanyang mga prophesy para lang sumikat din. Huwag kayong ganyan mga kaibigan. Tinatakot nyo yung kapwa nyo Pilipino
Dahil sinasakyan nyo yung prophesy ng devil. Ito po mga kaibigan, in the last days, ito po ang mangyayari. Revelation 18 verse 1. And after these things, I saw another angel came from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Ibig po sabihin mga kaibigan, in the future, the church of God will prophesy and all the world will be lightened by that message. Hindi po, wala po ngayon yan mga kaibigan. Hindi pa po nangyayari yung mangyayari kagaya ng nangyari on the day of Pentecost na si St. Peter na at yung ibang mga apostles naka-receive ng Holy Spirit. In the future pa po yan mangyayari mga kaibigan. Kung ano ang nangyayari doon sa day of Pentecost, mangyayari din in the future. And the church of God will come out and prophesy, and all the world will be enlightened by that message, and they will not accept the mark of the beast and receive not the 7 plagues, because that plagues was not for them. That plagues was for this man who claimed to be a prophet, but he is not belong to the church of God. Isaiah again, 8 verse 20. To the law and to the testimony, if this speak not according to this word, it is because there is no light in them. Wala pong light dyan sa kanya mga kaibigan. Claim lang ng claim yan. This came from God. Pero hindi siya belong to the church of God. Ano yun? Ano bang kawalang hiya yun? Ano ba klaseng propeta yun? If you want to become a servant of God, and if you want to become His prophet, you should belong to His fold. Ito mga kaibigan, sana po ay maliwanagan kayo at huwag kayong magpaoto sa taong to kasi sa kanya mismong bunganga lumabas. Not all prophesying that come true came from God. Even also the demon can predict the future. Yan po ang sabi niya, mga kaibigan. Ulit po, ito po yung lingkod, si Erwin Silva, and you shall know the truth.